Palataya, tayo po muna sumandaling manalangin para po sa ating pagkakaloob ng ating pong tithes and offerings. Maraming salamat po aming Panginoon sa pagkakataon na pinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin upang kami makapagbigay luwalhati po sa inyo. Sa mandako ho kami naroroon, Panginoon, pagkaisahin niyo po ang aming puso at isipan, bigkisin po ninyo ito ng iyong banal na Espiritu, sa pag-ibig sa isa't isa na siyang pinakadakilang pinadaman niyo po sa amin. Salamat po at kami maging kabahagi ng pagpapalaganap ng inyong salita sa pamamagitan ng gawain po rito mula sa Lighthouse Bible Baptist Church, Pasig City hanggang sa ibang mga lugar, Panginoon, kung saan naaabot ng broadcast pong ito. Salamat sa generosity ng bawat isa. Pagpalaan niyo po, Panginoon, at suplayan ang kanilang financial na pangailangan, suklian ang kanila pong katapatan, Panginoon, sa pag-ibig na ipinapakita at pinapadaban niyo po ng mga kapatiran sa inyo. Sa lahat po na naabot po ng pagpapahayag ng iyong salita, ay baguhin niyo po, Panginoon, ang aming puso. Pagtibayin niyo po ang aming pong pananampalataya. Sa mga kapatiran po namin na may karamdaman, Panginoon, kayo po ang pinakadakilang doktor, O Diyos. Salamat sa pananampalatayang pinatatatag ng inyong salita. Salamat sa pagpapakumbaba namin, Panginoon, sa inyong mga katuruan at kautusan. At salamat sa lahat ng mga pagkilos namin sa lahat ng kaganapan sa gawain pong ito. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang aming pong pagkakaloob. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. So, mga kapatid, ay mamayang pagkatapos po ng ating mensahe, ay susunod po kaagad ang fellowship po ng ating po mga kabataan. Yun po yung tinatawag natin, Faithful to the Truth. At ito pong araw na ito ay with regards po sa ating pong theme sa buong taon, Faithful and True in 2022, ay yun, naka-incline po doon itong ating pong mga activities, hindi lamang po ng kabataan, kundi sa lahat ng mga ating pong age group na mga pagkilos activities din po nila. At simula na rin po ito ng ating pong countdown para po sa ating 46 founding anniversary ng ating pong Lighthouse family. Ano po? So, ito po ay pang-siyam na linggo na lamang po, and we will celebrate the 46 founding anniversary ng buong gawain ng Lighthouse family. So, patuloy ho tayo maging maingat, mga kapatid. Hindi po madali itong magkasakit, no? Masakit sa ulo, masakit sa, although ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil wala pa naman kaming nararamdaman ng mga kami pong pamilya, subalit hindi rin po namin ito ikinakatutuwa dahil po sa kami wala at kayo'y meron, ika nga. At patuloy tayo magpanalanginan at mag-ingat sa isa't isa. Inumin ang dapat inumin na gamot, palakasin ang dapat palakasin sa ating pong katawan, at wag ho tayong ika nga, tanggapin ho natin pag mayroon tayong karamdaman, aminin natin po itong karamdaman na ito. At isipin na ho natin na ito po ay COVID. Malaking tulong din ho yan. Hindi lamang po para sa ating sarili, kundi para na rin po sa pag-iingat po natin makahawa sa iba. Kaya maging sa buong araw po ito ay naka-online ho tayo. And we look forward sa darating pong mga linggo ay makasama na natin ang ating pong mga kapatiran dito po sa ating pong bahay-sambahan physically. At yung pong mensahe ho natin
sa hapong ito mga kapatid ay series po ito ng mga nagdaang pong mensahe. Kaya kung hindi po ninyo napanood yung pong mensahe natin noong December 19, ang pamagat po our greatest weapon against apostasy, pakinggan po ninyo. Kung kayo po may sasakyan, habang kayo po ay nagbabiyahe, pakinggan po ninyo. Kung kayo po ay ano man pong ginagawa ho ninyo, kayo po ay nakahiga, nakaupo, nagpapahinga, pakinggan po ninyo, nagluluto, pakinggan po ninyo. Kung kinakailangan bilhan ng mura lang naman po yung earphone, pakinggan po ninyo. So, nung nakaraan pong December 26, meron po tayong sumunod na pinag-usapan ho natin, the greatest lost in our ecclesia. Okay? Pakinggan po din ninyo. Okay. At noong pong January 2, when the greatest is perfected in us, now, pakinggan din po ninyo, mga kapatid. Kasi ito ay nakatuon po sa ating pong mga anak. Nakasentro ang mga mensaheng ito para sa paglagot kapakanan ng ating pong next generation, ng ating pong mga anak. Ngayon po ay basahin ko po muna natin ang ating pong pundasyon ng ating pong pinag-aaralan about biblical parenting. Okay? So, buksan po natin ang ating pong mga banal na kasulatan sa Proverbs. Dito po sa Proverbs chapter 1, verse 1 to 8. At ito po ay ating pong babasahin sabay-sabay. Okay, tayo pong lahat tumayo at atin po itong basahin mga kapatid. Humingi tayo ng tulong sa banal na Espiritu na maunawaan po natin ito. So, ready? Proverbs chapter 1, verse 1 to 8. Go. The Proverbs of Solomon, the son of David, king of Israel, to know wisdom and instruction, to perceive the words of understanding, to receive the instruction of wisdom, justice, and judgment, and equity, to give subtlety to the simple, to the young man knowledge and discretion. A wise man will hear and increase in learning, and a man of understanding shall attain unto wise counsels. To understand a proverb and an interpretation, the words of the wise and the dark sayings, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Alam niyo po, sabi ko, ang tema ng Book of Proverbs, mga kapatid, ay ang iba binanggit na ho rito. Ang pinaka-theme, no? Ang pinaka-binibigyang diin ng pagbinasa natin ang Book of Proverbs ay una, nandiyan na po yung the fear of the Lord. Okay? Binibigyan diin po yan. Ang pagkakaroon ng wisdom, knowledge, understanding, instruction. So, yun po ay binibigyan ng diin. Sabi nga po rito sa verse 6, upang daw maunawaan natin ang Proverbs, to understand Proverbs, upang maunawaan natin ang mga matalinghaga ng salita ng Diyos. Yan po ang ibig sabihin ng Proverbs, mga kapatid. Yung mga bagay-bagay na para bagang mahirap maintindihan. Upang maunawaan natin ang salita ng Diyos. Okay? Itong mga lubos na natin maunawaan ang interpretasyon, no? Upang maunawaan natin ang mga words of the wise, at mga dark sayings. Ito po yung mga talinghagang mga salita. Okay? Kailangan natin ng takot sa Panginoon. Napaka-halaga po na pag tayo po may tamang takot sa Panginoon, ay meron po tayong tamang kaunawaan sa Kanyang salita. Napakaganda po ng topic natin ngayon, biblical parenting. At sabi ko nga, marami naman dyan mga pag-aaral, aklat, na tumutukoy po o nagbibigay ng katuruan patungkol sa parenting, pag-aalaga ng bata, kung paano tuturuan, didisiplinahin, paano palalakihin. Subalit meron din pong sinasabi ang banal na kasulatan. At syempre alam natin na ito ay siyang pinakadakila. No? Well, yung pong ating pag-uusapan ay
nasa 4 po ang points natin at napag-usapan natin yung dalawa kaninang umaga. The child greatest problem is within. The child greatest enemy is himself. The child greatest need is salvation. And one of God's greatest warning. Okay? At sinimulan ho natin doon sa Proverbs chapter 9 verse 10 na sinasabing, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. And the knowledge of the holy is understanding. Napaka simple, payak, pero napakalalim, mga kapatid. Pag sinabing the fear of the Lord, napakahalaga na tayo ay may takot sa Panginoon. Takot na ang Panginoon ay masaktan natin. Takot na ang Panginoon ay hindi natin masunod ang kanyang alituntunin. Takot na hindi natin sundin siya. Magkaroon tayo ng takot. Ano po? Kaya pag sinabi ng Panginoon na ito ang tamang daan, di sundin natin. Pag sinabi ng Panginoon sa inyo, malinaw na kayo po'y naligtas at kayo'y sumunod na sa tubig ng bautismo, yan po. Magsusunod kayo sa tubig ng bautismo dahil may takot po tayo sa Panginoon. Kung kayo po'y magkakaloob ng tithes and offering, gagawin natin yun dahil sa kanyang kautusan. Iniibig natin ang Panginoon at may takot tayo sa kanya na ayaw natin siyang bigyan ng kalungkutan, no, sa ating hindi pagsunod. Kaya napakahalaga na meron kang takot. No? Maging sa ating pong mga anak, napakahalaga rin na ang ating mga anak ay may takot po sa atin. Takot na kung saan ito po ay paggalang. Yun po ang ibig sabihin ng fear. Reverential fear. Takot na may paggalang, takot na may pagsunod, takot na may pag-ibig, mga kapatid. Yun. Kung may takot tayo sa ating Panginoon, ay nandyan po yung mga bagay-bagay na yan. Now, nung napag-usapan ho natin, una, yung the greatest problem of a child is within. Ano ho? At yun po ay nakita natin sa Proverbs chapter 22, verse 15, that foolishness is bound in the heart of a child. No? Kaya, the greatest problem is within. And what is within sa bata, yun po ay ang puso. And what is within the heart, yun po ay foolishness. Ang bata po ay may likas na kahangalan, no? May likas na kalikutan, may likas na kasamaan. Dapat ho natin alamin at malaman. Okay? Upang ang bata po ay may likas na liliko sa kanyang landas. Tayo bilang mga mananampalataya, dapat ho natin ito'y ituwid sa pamamagitan din ng salita ng Diyos. Alam niyo, pag pinag-uusapan ho natin, sabi ko nga po, ang patungkol sa family ay halos pag tingnan natin ang mga patutuo ng karamihan o ng lahat, sasabihin nila, mahal ko ang tatay ko, mahal ko ang nanay ko, mahal ko ang pamilya ko. No? Very close kami sa aming pamilya. Okay? Wala mo problema yun. No? Nandyan ang tawanan namin sa aming pamilya. Nandyan ang kasiyahan namin sa aming pamilya. Nandyan ang pagtutulungan namin sa aming pamilya. Nandyan ang pagdadamayan namin sa aming pamilya. At kahit po hindi mananampalataya, at kahit hindi po kahit po hindi Kristiyano, ay mayroong pag-ibig sa kanilang pamilya, mayroong pagkakaisa sa kanilang pamilya, mayroong pagsasama-sama sa kanilang pamilya, mayroong pagdadamayan sa kanilang pamilya, mayroong pagtutulungan sa kanilang pamilya, mayroong kasiyahan sa kanilang pamilya. Kaya nga, sabi ko nga, itong nakaraang Christmas, mga kapatid, makikita na natin sa Facebook kung paano nagkakasayahan ang mga pamilya, kung paano nagkakatuwaan ang kanilang pamilya, kung paano naggumagawa ng frank ang bawat pamilya at isang masaya at maligayang pamilya, mga kapatid. Subalit bilang mga mananampalataya, higit pa doon po ang ating inaasam-asam at inaasahan sa ating Panginoon. Hindi lamang sa tayo bilang mananampalataya, bilang mga miyembro ng Lighthouse Bible Baptist Church. Hindi lamang po sa tayo ay masayang pamilya, nagtutulungan, nag-aalagaan, nagdadamayan, kundi isang pamilyang naglilingkod sa Diyos, naglilingkod na may takot sa Panginoon.
Yun po, ah, na lahat tayo sa ating pong pamilya, sama-samang naglilingkod sa iisang Diyos. At lahat ho tayo ay bilang isang pamilya ay makikitaan ng pag-ibig sa Panginoon. Di ba? Napakaganda yan, mga kapatid. No? Pati mga anak natin naglilingkod sa Panginoon, meron pag-ibig sa Panginoon. Pati mga anak natin nagkakalob sa Panginoon. Pati mga anak natin bukas ang kanilang buhay para sa Panginoon. Well, naalala ko nga po pala yung kapatid natin sa pananampalataya, yung member natin na doon sa Surigao, no? Sino nga yun uli? Okay? So, nakapagbigay na ng mensahe sa atin. Okay po sila naman, no? Okay po sila. At okay po siya, okay po ang pamilya nila. Buhay pa naman daw po sila. Pero mahirap lang daw po yung si Isabel. Ano po si Isabel? So, kaya kung kayo po ay mayroon po tayong kapatid po doon, no? Na nasa lanta. At kung kayo po ay makakapatulong sa kanila, kung mayroon po kayong pwede ho tayo magpadala doon ng cash o anuman, siguro mas madali na lang cash ipadala, tumulong ho tayo sa kanila, mga kapatid. Although tumulong na ho tayo, nagpadala na rin ho tayo ng tulong as a church, doon po sa ating Lighthouse Foundation, no, the Great Lighthouse Foundation, but ako po ay kumakatok sa puso ho ng ating po mga kapatiran, no? At ngayon na contact na ho natin siya, ay makatulong din ho tayo sa kanila. Okay? So yun, mga kapatid, the greatest problem of a child is within. Now, pangalawa, the greatest enemy is himself. Okay? At yan po ay makikita natin sa Proverbs 29 verse 15. The rod and reproof gives wisdom, but a child left to himself bringeth his mother to shame. Kaya alam niyo po, ang bata ho, no, ay makasalanan katulad din ho natin. Kaya, huwag natin isipin na itong batang ito ay hindi makabali ng lutong kamote, ika nga. O natin isipin na itong batang ito, mula nung ipinanganak, mga kapatid, maging mapagmatsyag po tayo. Kasi nakita na ho natin sa banal na kasulatan na kahit bata, normal ho sa kanya ang makasalanan. Kaya sabi rito, kaya napakahalaga ang rod and reproof. No? Yung pagpalo at pagsaway. Mahalaga po ang pagpalo at pagsaway. Siya nga pala, tamang pagpalo at tamang pagsaway. Pag-usapan pa ho natin yan sa susunod na linggo about rod and reproof. Kung kayo po ay namamalo, ako, lumaki ako sa lumaki ako sa kurot. Okay? Sa aming pong pamilya, sa aming pong magkakapatid, ako lamang ata hindi napalo. Meron, pero isang beses lang siguro. Okay? Pero hindi ako lumaki sa palo. Okay? Siguro dapat napalo pa ako ng maigi, mas lalong bumait pa ako. Pero yung nanay ko kumukurot. Kurot dito. Okay. So, meron din na ho namin yun ginaya. Kasi hindi ho natin yan nakita sa banal na kasulatan. Ang tamang pagdisiplina ay sa pamagitan ng palo. At pag namalo, abay talagang nilikha ng Panginoon ang puwet na yan po, makapal ang laman. Doon lamang ho kami namamalo. Okay? Hindi ako nangungurot. Hindi ako, masakit. Pati nga yung teacher ko, nangungurot dito eh. Okay. Ang sakit-sakit nun, di ba? Tapos yung tatay ko dito, yan. Yung dito sa ang sakit nun. Pero hindi ko na ginaya yun. May mga bagay-bagay ang aking mga magulang na kinalakihan namin na hindi ko na ginaya. Alam kong mali sa banal na kasulatan. Kaya ako'y excited noon na pag ako'y lumaki, hindi ko pipingutin ang aking anak, hindi itatama ko kung paano yan ayon sa banal na kasulatan. Kasi prinsipyo yan, mga kapatid. Ang bata talaga ay kalaban niya rin ang kanyang sarili. Wala namang kaibahan sa atin.
Kaya kapag ang bata ay napabayaan sa kanyang sarili, siya po'y magiging kahihiyan ng mga magulang. Kaya napakahalaga na hindi natin pabayaan ang paglaki ng bata. At wag natin sabihin yung, ay bata pa lang naman yan eh. Ay maliit pa lang naman ito. Wag na natin sabihin yan kasi araw-araw po lumalaki ang bata, ang mga anak ko natin. Palakihin natin siya na meron pong matyagang pagmamatyag ng bawat isa magulang. Kasi pag nahayaan, akala mo, tama na yung ating pong pag-aalaga. Tapos paglaki niyan, ang hirap na ho nating swituhin ang ating pong mga anak. Ano ho? Kaya, the rod and reproof give wisdom. Ang pamalo. Okay? Kaya napakahalaga po na maranasan din ho nila ang pamalo. Gusto kong talagang, nung bata pa mga anak namin, gusto ko talagang mamalo eh. No? Naghihintay ho talaga ako, talagang binabantayan ko para akong namimingwit. Nakakita ka na ba namimingwit dyan sa mga tulay, dyan sa kalsada, dito sa Metro Manila? Pag namimingwit, nagtsatsaga. Hanggang sa kumilos yung bingwit. No? Ganon din po ako noon. No? Minamatyagan kong magkamali. Mas gusto kong magkamali nga eh. Mas gusto kong makita na yung liko. Ano? Kasi foolishness ay nandyan talaga sa bata. Ang kahangalan, ang kapilyuhan, ang kalokohan, ang kasalanan, nandyan na ho sa bata. Antabayanan mo lang at doon natin sila tuturuan. Okay? Kaya intentional ang pagdidisiplina. Intentional ang pagtuturo sa mga bata. Now, tapos, pangatlo, mga kapatid, no? So, pumunta tayo sa pangatlo at pang-apat. Biblical Parenting 101. Okay? Number 3, the child greatest need is salvation. Ano nga yung una? The child greatest enemy is himself. Okay? The child greatest, ano yan? Is within. The child greatest enemy is within. Tandaan ho natin yan mga kapatid. Pangatlo, the child greatest need is salvation. Saan natin makikita? Tingnan niyo po sinasabi. Mapapansin niyo, ang mga talata po natin ay nasa Book of Proverbs. No? Kasi nandoon po yung wisdom and instruction, fear of the Lord, knowledge, understanding. Anong sabi sa Proverbs chapter 23 verse 13 and 14? Withhold not correction from the child. Naunawaan po ninyo ito mga magulang. Kayo po mga batang maliliit pa po mga anak ninyo, elementary. Hindi pa huli. Tutuwid natin sa ating mga anak. Kung meron ho kayong high schooler na anak, no? Hindi pa po huli yan. Okay? Basta sundin, gagawin ho natin ito, i-explain po natin sa ating mga anak-anak, kaya ganito ako, dahil sinusunod ko ang sinasabi ng banal na kasulatan. Noong mga nakaraan, hindi ko ito natupad, hindi ko nasunod, kaya ako humingi ng tawad sa Panginoon. Subalit, ngayon, nakita ko sa banal na kasulatan, ito palang pinagagawa ng Panginoon sa akin bilang magulang. Kaya, anong sabi dyan? Withhold not correction from the child. Huwag mong pigilan ang pagsaway sa bata. Okay? Huwag mong pigilan ang pagsaway. Kung kinakailangan sawayin, sawayin. Kung kinakailangan paluin, paluin. Ano sabi rito? But if thou beatest him with the rod, nakita niyo po yan? Kung mapalo man siya. Okay? May mga bata, alam niyo po, yung mga lolo't lola natin, hindi na ho yan namamalo. Okay? Hindi na ho yan namamalo. Pero mali. Kaya kami ni Ate Neri nyo, nagkaisa kami na kami mamalo. No? Kung ano yung pagkakamali, paluin. Kung wala ako, paluin. Hindi ho namin tinuruan hindi namin sinanay ang aming sarili na sasabihin ni Ate Neri nyo, pagdating ng daddy nyo, lagot kayo.
Pagdating ng tatay nyo, lagot kayo. Pagdating ng ama nyo, lagot kayo. Hindi ho. No? Ang napag-usapan namin, right there and there, pag nagkasala ang mga bata at lumabas ang kanyang kalikutan, lumabas ang kanyang hindi pagsunod kahit wala si tatay. Okay? Paluin. Bigyan ng kaukulang katampatang parusa. Pero ipaliwanag. Kaya may kasunduan sa loob ng bahay. May rules and regulations sa loob ng bahay. Dapat malinaw ito sa mga bata. Kaya sabi ko nga sa inyo kaninang umaga, hindi kami pag nandyan ang mga bata at naglalaro ang mga bata, maliliit pa ho sila, hindi namin tinatabi yung mga figurine. Hindi namin tinatabi yung mga babasagin. Dahil hindi ho nila yan hinahawakan. Oriented sila na yun po ay hindi laruan. Pag nabasag ho nila yan, no, adi, palo. Namamalo ho din kami. Ano ho? Pero, sabi ko nga po, pag ako'y napalo, no, hanggang eternity, maalala ho nila. Para hindi nila makalimutan. No? Hanggang eternity. Alam niyo po ba? Alam niyo po ba ang mas masakit? Kung tatanungin, ano ang mas masakit? Palo o pangaral? Pagbata, ang masakit palo. Pero pag ang mga anak natin po ay malalaki na, medyo may edad na, elementary na, high school na, mas masakit yung pangaral. Okay? Naranasan niyo na ho yan? Minsan, mas gustuhin pa ng anak natin, pag malaki na mas gusto yung paluin na lang kaysa pangaralan. Oo. Okay, mamaya, may ikikwento ako tungkol dyan sa pangaral na yan. Pero ang sabi rito, for if thou beatest him with the rod, he shall not die. Nakita niyo po sinasabi ng banal na kasulatan, pag pinalo man siya, hindi daw siya mamamatay. Kaya nga sabi ko sa inyo, kaninang umaga, naranasan niyo na po ba yung sanggol, no? Wala naman, bakit iyak ng iyak? Wala naman, hindi naman basa ang kanyang diaper, hindi naman gutom. Hindi naman malambot yung bumbunan, ika nga, di ba? Pag malambot ang bumbunan, gutom kailangan padidiin. Okay naman. Pero bak iyak ng iyak? Pero nung kinuha mo, tumatawa, nawawala yung iyak. Okay, ibabalik mo na naman kasi tutuloy ka na sa pagluluto mo. Tapos iiyak na naman. Pagkatapos, kukunin mo naman. Pag kinuha mo, tatawa-tawa. Nakakita niyo yan? Sanggol pa lamang, niloloko ka na ng anak mo. Dapat matyagan po yan. Ano ba ito? Nagloloko ba ito anak ko? Oh. Well, alam niyo, dati noon, hinahayaan ko talaga umiyak yung bata. No? Kasi sabi ng banal na kasulatan, hindi naman daw mamamatay yan eh. Oh, maganda rin pong paiyakin ng bata. Bakit? May advantage din eh. Pag iyak ng iyak, narinig niyo na po ba yung anak niyo pag umiyak may ang daming kama at saka poses, ang daming mga high pen, tapos titigil. Mapagod na yun eh. Iyak na, yung grabing iyak na gumaganyan na. Alam niyo, minsan may advantage din po ang pag-iyak kasi tibay din ng kanyang lungs, no? May natutunan ko rin po yan. Busog naman yung sanggol. Hindi naman natae. Wala naman tae. Wala naman ihe. Okay naman. Pero ba't iyak ng iyak? Wala naman lagnat. No? Kalalaro lang natin. Tapos iyak ng iyak. Minsan hinahayaan ko yung umiyak. Minsan okay? So hindi naman yung mamamatayan. Maliban lang kung isang araw mo yung pagganyanin, iba na yun eh. Pero talagang dapat yan, pag-aralan, tingnan at pagmasdan. Okay? Kaya nagkakaisa dapat si nanay at saka si tatay kung paano ang pagdidisiplina. Kaya sabi rito, for if thou beatest him with a rod, he shall not die. Okay? At anong pang sabi rito? Thou shalt beat him with a rod and shall deliver his soul from hell. Ganun pala. Pag ang bata ay wise na pinalo, wise, matalinong pagpalo. Pag ang bata ay pinangaralan natin ng matalino, no? Ng maayos, ng tama. Ano sabi niyan? Maililigtas mo ang kanyang buhay sa kamatayan.
Nakita nyo? Yan po sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya kung kayo po ay ina na hindi namamalo, naunawaan ko yun. Pero dapat mag-usapan ninyo yan mag-asawa. Kasi hindi lamang si tatay dapat ang mamalo. Dapat silang dalawa. Kasi pag si tatay lang po ang namamalo, lalabas na si nanay ang tagapagtanggol. Si tatay ay tagapalo. Hindi ho maganda na ganun pa maging impression ng bata. Okay? Kaysa si nanay ang nandyan o si tatay ang nandyan, meron batas o meron utos o meron pinag-usapan o merong pinagkasundoan ang buong pamilya na palo ang magiging kahinatnan. At either na si nanay ang pumalo o si tatay ang pumalo. Pero napakaganda mga kapatid, no? That is very intimate situation in the life of the child. Na pag ine-explain mo kung bakit siya nagkasala. Ine-explain mo kung bakit mo pinalo sa kanyang kasalanan. Nagiging intimate. At nagsisimula ang bonding at relationship sa isa't isa. Kaya, pag tinatanong namin noon mga bata, bakit ba namin kayo pinalo? Kasi po, mahal kami. Mahal nyo kami, Daddy. Yeah. Sipin mo yan. Umiyak ang bata, tapos niyayakap mo. Tapos ini-explain mo sa kanya ang kanyang pagkakamali. Tapos pinapadama mo na nais na lang natin mga magulang ituwid siya. Yun po yun. Okay? Paluin mo siya at maililigtas mo ang kanyang buhay. Thou shalt deliver his soul from hell. Alam niyo mga kapatid, tunay nga po na napakahalaga ang kaligtasan maging sa bata. Ano sabi sa Proverbs chapter 19, verse 18? Ito po ang sabi, chasten thy son while there is hope. Nakita niyo po yan? Paluin daw natin o kaya ituwid natin ang ating mga anak habang may pagkakataon pa. May pagkakataon pa bang ituwid natin ang ating mga anak? Ituwid natin ang ating mga anak. Hindi ho natin ito magagawa kung sila'y lumaki, pinalalaki ho natin sila sa ating katulong. Hindi ho natin maitutuwid yan kung pinalaki natin yan o lolo't lola nagpalaki ho niyan. Okay? Hanggang sa maaari, tayo mga magulang mismo ang magpalaki sa ating mga anak. At obserbahan ho natin sila ng masinsinan at tingnan at pag-aralan ang kanilang kilos gawin araw-araw. Ano ho? No? Naranasan niyo na po ba yan na sa gabi ang iyong mga anak bago matulog? No? Talagang tinitingnan natin yung kamay niya, kung may galos, may kagat, gano'n. Dahil sa sobrang pag-ibig ho natin sa kanila. Ganun ho kami noon eh. Okay? Tapos pinapanalangin sa Panginoon. Ngayon ang sabi rito, habang may pagkakataon pa, habang may pag-asa, okay? Ituwid natin ang ating mga anak. Chasten the son. Kasi meron silang liko, meron silang hindi matuwid na gagawin. Meron silang kapilyuhan, meron silang kahangalan. Foolishness is bound. Nakatali sa puso ng bata. Anong daw puso ng bata? Desperate and wicked. No? So, dahil dyan, ano sabi rito? And let not thy soul spare for his crying. Nakita nyo ho, yan sinasabi ng banal na kasulatan sa atin. Nawa, dahil sa hindi natin pagdisiplina sa bata, no? Kasi minsan po, pag umiyak na ang bata, naaawa na, lalo na, pag hindi tayo sanay mamalo. Ang unang naawa ang nanay. Bakit? Kasi syempre, yung nanay doon nanggaling sa kanyang sinapupunan, yung attachment nandoon. Kaya, kunting hikbi lamang ng anak ay parang radar ang tainga ng ating mga ina. Kaya, minsan hindi nila mapalo. Now, dahil dyan, nasa atin pong mga tatay, pag-usapan natin yan ng maigi. No? Kasi since ganun ang bonding ng mga ina sa kanyang niluwal na anak, minsan we just spare the rod.
because the son is now crying. Pag umiyak na, ay, umiyak na, wag na natin paluin. Hindi ho. Sabi ng banal na kasulatan, pag ang bata ho ay umiyak na, wag daw ho natin i-spare. Kung kinakailangan paluin, kung kinakailangan pagsabihan, kung kinakailangan na sawayin, no? Wag pigilan ang tamang gawin dahil po sa ang bata ay umiyak na. Yan po sinasabi niyan. Okay? So, alam niyo po, minsan umiiyak ang bata, no? At minsan yung pag-iyak ng bata is murmuring. No? Nagnilitan niya. Bata pa yan. Hindi nga lang yan makapagsalita ng maigi. Pero, hindi, yung kanyang rebellion ay pinakikita sa pamamagitan ng paglilitan niya, pag-murmur. Or, yung hindi nila ma-express, ay pinakikita ang kanilang pagiging suwail, pinapakita sa pag-iiyak. Yun na lamang ang kaya nilang gawin. Umiyak na lang. Halimbawa, may gustong pabilhin, hindi natin bimili. Umiyak na lang. Okay? Yun po yung iyak, yun po yung kanilang defense mechanism. Kaya, maging matalino tayo mga magulang. Ano ba itong iyak na ito? Ito bang iyak na ito ng aking anak? Ito ay defiant? Ito ay pagpapakita ng paglaban sa kanyang kalooban? Hindi pagsunod? Oh. Kaya dapat maging makikita lamang ho natin yan kapag inaral ho natin ang kilos at gawi ng ating pong mga anak. Kaya kapag nagmumurmur na, nung bata pa, crying lang. Pero pag lumalaki na, it's murmuring na. Pagkatapos yung dumadabog na ganyan, abay maging maingat ho tayo dyan. Dahil pag hindi ho natin dinisiplina ang ating mga anak sa kanilang pagdadabog, mga kapatid, no? At hinayaan lamang ho natin, we spare them. Ay, wag na natin. Minsan natutuwa pa tayo. Yung bata parang lalaban. Minsan kasi cute tingnan eh. Yung anak natin na maliit, tapos lalaban. Hindi kita bate. Abay, tapos tuwa-tuwa naman tayo. Kasi ang liit kasi. Cute, very cute. Pero pag hinayaan ho natin yan sa ganung klaseng pag-uugali at kinasanayan ho yan nila, yun pong ibig sabihin na you spare them for his crying. Okay? At pag nagkataon ho yan, parang ikaw na rin ang nagtulak sa kanilang ikakapahamak. Alam niyo po, when you spare the rod, hindi niyo pinalo, ikaw na rin ang nagtutulak sa kanilang ikapapahamak. When you spare for his crying, wag na kasi umiyak na, no? Hindi mo na sisitahin, no? Aalo-aluhin mo na lang, ikaw na rin ang nagtutulak sa kanilang pagkawasak. Kaya, the greatest need ng ating mga anak is salvation. Salvation is the greatest need. Na, ano sabi rito sa Romans chapter 6, verse 23? Ito lang bang pong verse na ito ay pang-adult? Hindi po. Ito ay pang-bata. Ano sabi dyan? For the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kapag ang bata, no, ay hindi lumaki sa disiplina at hinayaan ho natin siya, no, walang palo, no, hindi napagalitan sa anumang kadahilanan, kasi siya may hika, sakitin, no? Okay? Pero ano sabi? Nandun pa rin, innate pa rin sa kanya ang pagiging makasalanan ng bata. Meron pa rin niyang makalikutan. Meron pa rin niyang foolishness. Kaya ang sabi ng Bible, the wages of sin is death. Kaya the greatest need ng ating pong mga anak ay kaligtasan. Buhay na walang hanggan. Yun ang ating goal. Kaya ho, mga kapatid, mamayang gabi, alas 6, meron ho tayong Children of Light Club. Sino-sino yun? Mga toddlers. No? Mga wala pang 1-year-old. Mga 1-year-old. Okay? Tinuturoan na ho natin dito sa ating pong simbahan ang ating pong mga anak kahit hindi pa ho sila 1-year-old. No? Paano ninyo, pastor, yan tinuturuan? O maging teacher kayo. Manood ho kayo mamaya. Okay? Join kayo sa kanilang Zoom.
Ay, sinasanay na ho natin ang ating pong mga bata sa banal na kasulatan, sa pagtuturo patungkol sa Panginoon, sa pananalangin. Bakit? Kailangan nila ng kaligtasan. Kailangan nila ng eternal life. Anong sabi sa Proverbs 22 verse 6? Train up a child in the way he should go. Nakita niyo po? Sanayin daw ho natin i-train. Sanayin daw ho natin ang ating mga anak sa daan na dapat niyang lakaran. Kasi pag hindi ho natin siya sinanay sa daan ng dapat niyang lakaran, lalakad yan sa sarili nilang daan na kanilang dadaanan ayon sa kanilang kagustuhan. At madalas, ang daan ayon sa kanilang kagustuhan ay hindi tama. Tutungo sa kasamaan. Tutungo sa kakapahamak nila. No? Kaya mantyagan pong maigi ang bata. Ano na ang daan na tinatahak nito? Pagmatyagan, no? Tingnan ng maigi. Okay? Sabi ng mga psychologist, mga kapatid, yung ADHD, ano lang yan, first 3 years lang yan, gaganyan talaga yung mga bata, ganun talaga yung mga bata. First 3 years, talagang parang lalaban yan, parang, sinasabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, turuan na, sanayin na. Kasi, kaya minsan, sinasabi nila, wag mo na kasing pakainin ng chocolate sa gabi. Okay? Kasi nagbibigay. Well, totoo man yan po sa hindi, mga kapatid. Ang basic principle, ang bata ho ay makasalanan. Ang bata ay kailangan ng kaligtasan. Ang bata ay may kalikutan. Alamin, hanapin, unawain, at tingnan kung paano natin sila matitrain. Kaya sabi rito, i-train. Train, sanayin, train. Train up a child in the way that he should go. Ito yung daan, ito yung gusto nating gawin ng bata. Dito natin sasanayin ang ating mga anak. Anong kasanayan ang gusto natin sa ating mga anak? Magandang pag-uusapan yan. Kayo po mga mag-asawa, anong kasanayan ang gusto natin gawin natin sa ating mga anak? Dati, imagine po ninyo, pag galing ka na sa trabaho at papasok ka sa bahay, anong kasanayan ang gusto natin matrain ang ating pong mga anak? Gusto ba natin na pagdating natin sa bahay, wala silang, pagdating natin sa bahay, ay nandyan, nakahag ka agad sa'yo? May COVID pa may COVID. So, let's talk normally. Sa normal na situation. Anong gusto natin i-train sa mga Anong gusto natin isanay sa ating mga anak? Napakagandang pag-uusapan ho yan ng ating pong mga magulang. Anong kasanayan? No? At pag ang bata po nasanay sa hindi maganda, may mga bata lakatsera. No? Wala sa bahay palagi. Paano mo tuturuan ang anak mo na mamalagi sa bahay? May mga anak na ayaw, alam mo may mga bata ho na talagang very focused sila sa ginagawa. At pag inutusan mo, nagagalit. Anong gagawin mo? Ang sarap po niyan. Ang sarap niyan. At pag-usapan ng mag-asawa. Anong gagawin natin? Kasi training ho yan eh. Dapat magkasundo si nanay at saka si tatay. Well, gagawin lang ho natin yan kung talagang meron tayong vision, no? Na maging ang ating pamilya ay may pag-ibig, may takot sa Diyos, at merong gusto natin maglingkod sa Panginoon. Hindi lamang masaya. Hindi lamang nagdadamayan na pamilya. Dahil nagagawa din ho naman yan ng ibang pamilya kahit hindi mananampalataya. Subalit iba pa rin na si nanay at saka si tatay nag-usap upang sanayin ang bata sa pagkilos, sa paggawa, sa bahay, sa pagsalita. Sanayin. Okay? At tapos sasabi rito, and when he is old, he will not depart from it. Pag tumanda na siya at lumaki na siya at nalipasan niya na yung, alam niyo, sabi ko nga po, 7 years, mga kapatid. 7 years na pagtsatsagaan natin turuan ang ating sarili bilang magulang sa pagsanay sa ating mga anak. 7 years. At hindi ho magiging sayang ang lahat.
Sanayin siyang manalangin, sanayin siya magbasa ng banal na kasulatan, sanayin maglingkod sa Panginoon, sanayin makita tayo mga magulang na umiibig sa Diyos. Sanayin kausapin, sanayin makipag-communicate. No? Yun po. Kasi kailangan yan. The greatest need is salvation sa ating pong mga anak. Panghuli, mga kapatid. Number 4. One of God's greatest warning. No? At yan po ay makikita natin sa Proverbs chapter 20, verse 11. Tingnan niyo po sinasabi ng Proverbs. Proverbs pa rin po tayo. Okay? Ang daming mga prinsipyo, basic principle, fundamental principles na makikita ho natin sa book of Proverbs. Lalo na sa pagpapalaki ng ating pong mga anak. Ano sabi sa Proverbs 20:11? Even a child is known for his doings. Nakita niyo po yan? No? Ang mga bata, makikilala mo ang iyong mga anak sa pamamagitan ng kanyang kilos, gawa, pananalita. Makikilala mo. Kaya paano mo siya makikilala? Kailangan kausapin. At madalas na kausapin. Paano mo siya makikilala? Kailangan pagmatyagan. At madalas mo siyang pagmamatyagan. Paano mo siya makikilala? Kailangan kasama mo siya. No? 24/7. Okay? Kaya, mga kapatid, sabi ko nga, kung wala man ako, nandyan ang itinerary niyo. Hindi nagpapabaya upang gusto natin lumaki ang ating pong mga anak. May kanya-kanyang kalikutan ho yan, mga anak ho natin. Pero, sabi dyan, even a child is known for his doings. Okay? Whether his work be pure, whether it be right, or whether it be wrong, and it will be bad. Dapat makita ho natin. No? Pag sinabing pure is free from sin. No? May batang sinungaling. No? Kitang-kita mo na nga siyang kumain ng ganito. Sinong kumain ng chocolate? Sabi ng bata, hindi ako. Pero kita mo rito, puro tsokolate. Okay? Sipin mo pag ganyan, anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Di ba tuturuan mo siya kung paano niya aaminin na siya ang gumawa? Hindi ako. Okay? So, anong gagawin niyo? Pag-usapan niyo yan ng inyong kabiyak. Kaya, yun po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Even a child is known for his doings. Ano ho yun? Now, pangalawa, sabi dito sa Psalm 51, verse 5, no? Behold, I was shapen in iniquity. Nakita niyo po? Anong sinasabi ng banal na kasulatan sa atin? Na ipinanganak tayo, kasama, tayo lang ba mga adult ito? Hindi po. Pati mga bata. Na ang mga bata ay ipinanganak sa kasamaan. Hinubog sa kasamaan ang ating pong mga anak. Yung good, okay na ho yun eh. Huwag na ho natin pag-usapan, good na yun eh. Pero yung kasamaan, yung iniquity, yun ang dapat natin matuklasan. Ano ang iniquity ng ating mga anak? Ano ang iniquity nito? Ano ang kasamaan niya? Dahil yan po ay ipinanganak sa kasamaan. And, ano sabi dyan? Behold, I was shapen in iniquity. Diyan pa lamang po sa sinapupunan. And in sin did my mother conceive me. Nakita niyo po, ang iba pinaglihi sa kamote, ang iba pinaglihi sa dinuguan, ang iba pinaglihi sa puto, ang iba pinaglihi sa abogado, ang iba pinaglihi, ano sabi dito? Sa banal na kasulatan, pinaglihi sa kasalanan. Sa kasalanan, pinaglihi. Okay? So, anong katotohanan yan? Na lahat pong bata, makasalanan. Lahat na bata, pinaglihi sa kasalanan. Lahat na bata na ipinanganak ay may kanya-kanyang kasamaan. No? Kahit hindi natin turuan yan ng kasamaan, mga kapatid, lilitaw at lalabas yan sa ating pong mga anak. Kaya, napakahalaga na ito ay mapagmatyagan natin para sa ating mga bata. Makitaan siya. Yan. So,
Dahil, yun po. So, dahil dyan mga kapatid, kailangan talaga ng bata ng kaligtasan. At, so ano ngayon ang greatest warning ng Panginoon? Dahil ganito pala ang ating pong mga anak. Tayo po mga mananampalataya. Tayo may mga buhay na wala hanggang kay Kristo. Gusto ba natin na tayo lamang pupunta ng langit tapos itong mga anak natin, napabayaan natin? Hindi natin makasama sa langit. Nangangamba tayo kung ano nga ba talaga itong anak natin. Gusto ba natin na tayo po mga magulang ang talagang naglilingkod sa Panginoon, pero yung mga anak natin hindi naglilingkod sa Panginoon? Yun yung bang gusto natin? Gusto po ba natin na tayo lamang ang mag-enjoy ng kalangitan, tapos itong ating pong mga apo, hindi natin makakasama sa langit? At banaag na natin sa kanila? Na wala silang pagkilos, pag-ibig, paglilingkod sa Panginoon. Gusto ba ho natin yun? No? Palagay ko ho, tayo ho mga mananampalataya, tayo po mga bumubuo ng pamilya, yan po ang desire natin. Ano ho? Kaya, anong sabi rito ng ating pong Panginoon? One of God's greatest warning, Luke chapter 13 verse 3, I tell you nay, but except ye repent, ye shall all likewise perish. Tayo lang po ba mga matured adult ang magre-repent? Hindi ho. Kasama ho sa all dyan ang mga bata. At sinasabi ko sa inyo, maliban na magsisi. Sino magsisi? Tayo lang po mga adult? Hindi. Magsisi kahit po mga bata. Turuan, magsisi ang ating pong mga anak. Paano natin tuturuan? May the Lord give you the wisdom, the knowledge and understanding as you fear the Lord also. And you ask that, pagpanalangin nyo yan, mag-asawa. Pag-usapan nyo mag-asawa, ipanalangin nyo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami, bigyan mo kami ng karunungan, ng kaalaman, ng kaunawaan, Panginoon. Tulungan mo kaming itong aming pagkatakot sa inyo at pag-ibig sa inyo ay maibigay namin the direction sa aming pong mga anak. Okay? Kasi yan po, pag sinabing except ye repent, maliban sa magsisi ang ating pong mga anak, hindi nila mararating ang buhay ng walang hanggan. Hindi nila makakamtan ang kalangitan. Hindi nila mararanasan ang kapatawaran ng kasalanan. Kaya sa ating pong Children of Light Club, inuulit-ulit ho natin yan. Na sila'y makasalanan, kailangan tanggapin si Jesus sa kanilang puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Dahil kung hindi, ye shall all likewise perish. Sila rin po ay mapapahamak. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Kailangan ho nila take heed to one of God's greatest warning, and that is repentance. Tumalikod sa kasalanan. Turuan magsisi. Kaya ang anak natin, turuan magsisi. Pag siya ang kumain ng tsokolate at dininay, turuan wag pagtawanan. At sabihin, bata pa kasi talaga ito, hindi niya alam kanyang ginagawa. Tayo ang hindi alam kung ano nangyayari sa bata. Kinain niya na nga yung tsokolate. Kinuha niya na nga ito. At bakas na nga sa kanyang mukha. May kasalanan siya. Paluin. Huwag i-spare. Bigyan ng, alam nyo, iba rin yun mga kapatid. Ikunin ang bata. Dinidinay niya, siya nang kumuha, siya nang kumain, siya nang bumasag, siya nang hindi sumunod. Iiyak talaga yan. Pero kausapin, hayaan umiyak. No? Tapos ilagay nyo po sa inyong lap, sa inyong hita, paupuin at kausapin. Sermonan. Kausap na, alam nyo, sabi ko nga ho, itong mga anak namin, lalo na si June, no? Lumaki ho yan sa pinapangaralan ko. Nagsisermon ako niyan habang siya nakaupo sa aking pong lap. Opo. At pinadadama ko sa kanya. At pinauunawa ko sa kanya ang kanyang mga ginagawa. Pakikipag-usap. Sabi ko, bigyan kayo rin ng Panginoon ng karunungan.
makikita nyo ang kalikutan. Anong sasabihin nyo? Paano nyo pangangaralan? Pangaral na may pag-ibig. Pangaral na hindi galit. Pangaral na kinakausap ang puso. Hindi ko alam kung paano bibigyan ng Panginoon ang inyong mga bibig upang gawin ho yan. Kasi nagawa ho namin yan sa aming mga anak. Sa pangaral. Kaya, pag pinapangaralan ko, si John, para ako nagpipreach, may mga points din. Nakikinig naman bata hanggang sa umiiyak. Alam mo ang maganda kay Is June, no? Naalala ko, humihingi ng tawad, Daddy, sorry. Humihingi ng tawad ang bata. Di ba ang ganda? Humingi ang bata ng tawad. Kasi nga sabi ko nga sa tatlong magkakapatid, si Is June ang medyo may maraming linabas na na foolishness. Siyempre lalaki kasi siguro. Pag mga babae medyo hindi masyado Pero si Is June iba. Kaya yung challenge din ho yan sa amin. Kung paano mapapahinuhod, paano sumunod sa Panginoon, paano magpagamit sa Panginoon, paano pagalitan, kung makinig. Yan ang isang bagay. Yung very repentant ang isang anak. Humihingi ng tawad. Yun, one of God's greatest warning. Kung ang anak natin, naturuan natin, aminin ang kanilang pagkakasala, very repentant, at mapagpakumbaba, hindi humihiyaw, hindi sinisigawan na magulang. Okay? Pag naturuan natin yan, well, malapit na tayo. Ilang step na lang tayo sa kaligtasan, makikita niya rin ang pangangailangan ng pagsisisi at pagtalikod sa mga kasalanan. So, one of God's greatest warning is repentance. Repent, except ye repent, ye shall likewise perish. Now, conclusion mga kapatid, let me give you this verse. Alam nyo, I was been talking about kanina pang umaga, about ourselves, about our family. No? Hindi ko alam kung paano rin po kayo tutulungan ng Panginoon kung paano nyo sisituhin, ititrain ang inyong pong mga anak. Pero let me leave you this verse sa Joshua chapter 24 verse 15. Sa mga napakinggan po ninyo, malamang ang iba sa inyo ay hindi naman applicable, no? Ito mga aming pong mga ginawa. No? Pero ano sabi rito? And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day. Mga kapatid. Alam niyo, gusto natin po ang ating mga anak. We would like them to rescue. There is a need for our children to be rescued from destruction. Dahil pag pinabayaan po natin yan, they will be destroyed. Also, we would like them to be rescued from premature death. Di ba sinabi ng banal na kasulatan? Ang ating mga anak ay suwail sa atin. No? Nauuna silang mamatay. Hindi sila nagkakaroon ng long life. Tapos, well, ang pinakamalungkot ay pag napunta sila sa impyerno. Kaya we would like to rescue them from hell. Turuan ang salita ng Diyos. Ano sabi rito? Kung ayaw nyo po na maglingkod sa Panginoon, kasama ang inyong pamilya at mga anak, then choose you this day. Piliin nyo po. Pumili na kayo sa araw na ito kung paano nyo paglilingkuran ng Panginoon bilang isang pamilya. Kung sino po ang inyong paglilingkuran, kung anong paraan po ninyo itataguyod ang inyong mga anak. Kung papaluin nyo ba siya o hindi. Or you will spare the rod. Kung pipingutin nyo ba siya, ang mga anak, nasa sa inyo ho yun. Basta, nakikita na ho natin ang basic principle ng pagpapalaki ng bata. Alam mo, kahit sanggol, naalala ko yun, sanggol pa ang bata, pinapalo ko po. No? Pag alam ko na yung iyak niya ay hindi totoo, nag-iiyak-iyakan, pinapalo din. Chiniser mo lang, kinakausap. Wow, ang sarap balikan kung paano lumaki itong mga batang ito. Ano sabi rito? Kung it seems evil unto you,
kung pangit man sa inyo itong yung napakinggan at ayaw nyo na maglingkod sa Panginoon, kayo bilang isang pamilya, ano sabi rito? Subalit, but as for me and my house, we will serve the Lord. Di ba ang ganda? Kung ayaw po ninyo ng biblical parenting at gusto niyo sundin kung paano kayo lumaki, pinalaki ng iyong mga magulang, so nasa sa inyo ho yun. But as for me and my house, we will serve the Lord. Di ba magandang prinsipyo yan? No. Minsan kasi yung ating mga magulang, yung mga lolo't lola nila ang minsan humahadlang sa ating pagdidisiplina. Pero sabihin natin, choose you this day whether to serve the Lord or not. Paluin o hindi. Pagalitan o hindi. Matyagan o hindi. No? Nasa sa inyo ho yun. Pero, nay, tay, but as for me and my house, we will train our children in the Lord's way. But as for me and my house, we will serve the Lord. Maglilingkod kami sa Panginoon. Susundin namin ang patakaran ng Panginoon. Ia-apply namin ang pagpalo na tama. As for me and my house, nais namin lumaki ang aming mga anak na maglilingkod sa Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, sa katotohanan aming pong nakita at napakinggan, Panginoon. Pagpalaan niyo po, Ama, ang inyong salita sa aming puso at turuan kami, O Diyos, na itaguyod ang mga prinsipyo pong ito. 4 na prinsipyo na hindi namin makalimutan para po sa pag-establish ng isang pamilyang masaya, hindi lamang po nagtutulungan, hindi lamang po nagdadamayan, kundi isang pamilyang lahat naglilingkod sa Panginoon. Pagpalaan niyo rin po ang aming pagkakaloob at pagbibigayan ng aming tithes and offerings. Kayo ang magbigay kagalingan sa aming po mga kapatiran may karamdaman, maging sa aming po mga anak na ngayon po ay nasa banig ng karamdaman, O Diyos. Tulungan niyo po kami na manatiling ligtas dito po sa COVID-19 na ito. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, so 4 na bagay, mga kapatid, no? Ito yung 4 na biblical parenting 101. The child greatest problem is within. Okay? And that is in his heart. And what is in the heart of the child? Foolishness. Okay? Pangalawa, the child greatest enemy is himself. Tandaan natin yan. Kaya malaking tulong na itaguyod natin, itrain ating mga anak. The greatest need ng ating pong mga anak is kaligtasan, salvation. Maligtas sila at maglingkod sa Panginoon. And one of God's greatest warning, no? Bata pa lamang, matutunan na natin ang ating anak na magsisi, humingi ng tawad, kahit sa isang maliit na sitwasyon o kasalanan. Okay? So yan po ang ating pong tithes and offerings, mga kapatid. Pwede tayo magbigay sa GCash, sa BPI, BDO, RCBC, or sa ating pong security bank. So yun po ang Biblical Parenting 101. At mamaya nga po, i-announce ito ni Ate Yeyeng. Meron tayo mga announcement. At isa na ho rito, yung pong right after the service, meron pong fellowship ang ating pong mga youth. So mga magulang, please lang po, encourage po natin ang ating mga anak mag-join sa lahat ng mga activities po natin dito sa ating pong Ecclesia, lalo na po itong Lighthouse Youth Fellowship. Okay? So, take it away, Ate Yeng. Happy Sunday to everyone. A couple of announcements. Please do not leave as the service is not yet over. Magandang hapon po sa lahat. A couple of announcements lang. First of today, January 16.
January 16, mamaya pong 5 p.m. ay ating Faithful to the Truth. Ayan, okay? Iniimbitahan po namin lahat ng mga kabataan from grades 10 or actually junior high school, grade 6 up until college. Katulad sinabi ni Pastor, iniimbitahan po namin ang lahat ng ating mga kabataan. You can scan the QR code that is flashing on your screen or you can manually join Zoom. So we are expecting you. We are expecting everyone. But of course, bukas na po ang ating Zoom ngayon. So kung gusto niyo po mag-join na dahil may early birds tayo, then you can please do so. Of course, moving on to our Tuesday's general ministries meeting. So today po, we are planning for our 2022 events and activities, and that is why we are encouraging all of our Ecclesia members to please join our ministries meeting so you can be updated with all of our activities and events for the whole year. And then moving on to every Thursdays, we also have our Pray With Us at 7:30 p.m. via Zoom. And if you haven't given your tithes and offering, you can do so by checking out the details are flashed on your screen, QR code. But if there are devices na hindi hindi nyo po makita ng buo yung mga tithes and offering details there, you can simply message Sister Beth because she has a copy of this one. So thank you so much. Have a happy Sunday, and God bless to everyone.